ating mga kabarangay, lalo't higit ang mga Knights of Columbus, maraming salamat po sa inyo. This is the first time na nangyari ito dito sa atin, na in-sponsor ninyo ang pagpapaalam natin sa ating Watawa. Pero thank you po sa inyong mga Knights of Columbus sa ginawa ninyong ito. Sa unang pagkakataon, binigyan ninyo ng parangal at binigyan nyo ng wastong pag-iisip ang mga tao. Bakit kailangan sunugin ang ating Watawa? Alam niyo ba ang ginawa ko? Nag-interview pa po ako ng mga tao dyan sa paligid namin. Naganito rin po ako sa radyo. Ano ang pagkaalam ninyo sa ating bandera, sa ating bandila, o sa ating Watawa? Sabi nila, wala. Basta sinasabit. Saan sinasabit? Misa sa bintana, misa sa mga school. Kasi, mga matatanda na ho yun. Nakakausap ko. Ang tanong ko naman sa kanila, nung kayo nag-aaral, hindi niyo ba naranasan na ang ating Watawat ay ipinakita sa inyo ng inyong mga schools, ang mga principals, kung ano yon? Wala, basta tinataas lang, tapos. Those are the things na hindi naiintindihan ng iba nating kababayan noon. Pagtunog po, pagdating po ng alas 6 ng umaga ng Lunes, kakalembang na yung kampana. Maya-maya po, makikita ninyo ang mga tao na nasa kalsada, kahit po kalesa, kahit po yung mga bus, titigil. Dahil magtataas na po ng bandila ang mga opisina ng gobyerno. Sa munisipyo, sa Kapitolyo, sa kampo ng mga pulis, lahat mo yan ay nakatayo. At habang tinutugtog ang ating pambansang awit, ang kamay nila ay naandito at sila ay nakikinig sa ating pambansang awit. Habang itinataas ang Watawat, ganon din ang gawa nila pag inalaba na ang Watawat sa gabi, sa hapon. Sa ginawa po ninyong ito, hindi lamang to ang una. Sana lahat ng lugar sa buong Pilipinas pinakikilala natin. Bakit natin kailangan ipakilala na tayo ay may isang Watawat? Kung nakikita po natin lahat, ang ating mga sundalo nagpapakamatay, hawak ang Watawat, minawagayway, para lang masabi na sila ay isang Pilipino, na ang bansang Pilipinas ay may isang Watawat na pwede natin ipagmalaki. Na sana, sa pamamagitan po ng mga Knights Columbus, ng mga guro at ng mga Boy Scout at Girl Scout, ipagpatuloy po natin ang magandang simulang ito kung bakit sinusunog ang ating Watawat. Ang sagot po sa akin isang kalalay, tao nga, kinikremate, Watawat pa, hindi. Diba? At ako talaga kayo. Sabi ko, hindi ko makagalita. Sabi ko lang, oh my God, saan kaya kami nagkamali bilang teacher na hindi namin naipaliwanag sa kanila yung bagay na yun? Na hindi natin nasabi na ang Watawat ay tayo. We represent our country to our flag. At meron pa po ako isang nabasa, ako nasa Malaysia. Ang Pilipinas, isa sa may pinakamagandang Watawat sa buong mundo. Yan po ang kanilang sinabi. Kaya kasalamat po tayo at yan ay nalaman natin. Tayo lang daw po ang Watawat na mayroon 3 bituin. Ano daw yung 3 bituin na yon? Bakit tayo ay may 3 kulay? May pula, may asul, at may puti. Sabi ko, kung i-explain ko sa inyo, it will take time. Baka magalit sa atin yung ibang nasyon, baka sabihin, ay bakit yun i-explain natin ang Watawat ninyo? Kami meron din. Ang Amerika lang po, ang meron katakot na stars. Tayo tatatlo, pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin nun. Pero ngayon, tanongin niyo ang mga bata, pwede na to. Maaring kulang tayo, katulad na sinasabi ngayon sa DepEd, kulang ang pag-aaral ng mga teachers, wala pa akong ibig sabihin masama, maaring dumadating sa panahon natin ng ganyan. Kaya, nasabihin po sa akin na Mr. Modelo, tsaka na Mr. magme-message ako dito. Ang sabi ko, thank you very much, kasi ngayon lang ginawa ang bagay na ito, na ipararamdam sa buong barangay ng Lagro kung ano ang ibig sabihin ng pagsunog sa ating Watawat. Na ito ay isang paggalang, na ito ay isang pagbibigay, pagmamahal, na tayo bilang isang Pilipino
ay merong watawat na sa atin ay nagbibigay ng karangalan at nakikilala sa buong mundo. So sa hapon po ito, salamat uli po sa inyong lahat at namay ninyo ang mga Boy Scout. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kagalang-galang na panauhin, sa aking mga kapatid sa Knights of Columbus, at sa mga masisiglang Boy Scouts at Girl Scouts na narito ngayon. Isang napakalaking karangalan po para sa akin ang tumayo rito upang magsalita sa isang seremonyang hindi lamang makasaysayan, kundi tunay na makabayan. Tayo po ay narito upang bigyang pugay at maringal na iretiro ang isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Ito ay ang ating watawat. Ang watawat na ito, na matagal na natin nakikita sa bawat flag ceremony, sa bawat parada, sa bawat makabayang pagtitipon, ay hindi po basta-basta tela lamang. Ito ay isang tahimik ngunit matatag na saksi ng ating mga panata, ng ating paglilingkod, at ng ating pagmamahal sa bayan. Ngayong araw, matapos ang matapat nitong paglilingkod, pinagkaloob natin sa Kanya ang isang marangal na pamamaalam. Ngunit hindi ito basta pagsusunog ng kupas na tela. Ito ay isang ritual ng pasasalamat, isang seremonyang nagsasabing, maraming salamat, watawat ng Pilipinas, sa pagsama mo sa amin sa bawat hakbang ng aming paglilingkod. Mga kapatid, alam po ba ninyo na may batas na nagbibigay gabay kung paano natin dapat gamitin at igalang ang ating watawat? Ito po ang Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na isinabataas noong 1998. Layunin po nitong tiyakin na ang ating watawat ay laging tinuturing na simbolo ng dangal, ng tapang at ng pagkakaisa. Sinasabi po ng batas, ang watawat ay hindi maaaring gamitin bilang pambalot ng produkto o dekorasyon sa party. Hindi rin ito dapat mailagay sa mga lugar na hindi marangal. At kapag ito ay napunit, kumupas, o hindi na maayos, hindi po ito basta itinatapon. Ito ay maingat na sinusunog sa isang seremonyang katulad nito. Isang seremonyang may respeto, may dangal, at may puso. Ang ating watawat ay may makulay na kasaysayan mula pa noong panahon ng revolusyon hanggang sa kasalukuyan. Dumaan ito sa iba't ibang pagbabago, pero ang diwa nito ay nananatili. Kalayaan, dangal, at pagmamahal sa bayan. Kaya sa ating mga kabataan, mga Boy Scouts at Girl Scouts, kapag kayo ay nakatayo at umaawit ng lupang hinirang, tandaan ninyo, hindi lang ito awit, isa itong panata. Panatang ipagpatuloy ang kabayanihan ng mga nauna sa atin. At sa ating mga kapatid sa Knights of Columbus, tayo ang unang inaasahan na magsilbing ehemplo ng tamang asal, ng makabayang damdamin, at ng tunay na paggalang sa ating mga pambansang simbolo. Hindi lang tuwing flag ceremony, kundi sa araw-araw, sa salita, sa gawa, at higit sa lahat sa puso. Mga kapatid, ang pagre-retiro ng watawat ay paalala rin na bawat isa sa atin ay may tungkulin. Tungkuling ipagpatuloy ang diwa ng ating bandila na sa bawat araw, igalang natin ang ating bansa sa pagiging tapat, masipag, mapagkumbaba at makatao. Pinaparangalan natin ang diwa ng ating watawat. Kahit ngayong araw na ito, habang pinapanood natin ang pagre-retiro ng bandilang matagal nating pinagsilbihan, may panibagong panata tayo. Panata na itataas natin ang ating bayan, hindi lang sa watawat, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ngalan ng ating watawat, na ating pinapahalagahan, pinangangalagaan, at pinararangalan, maraming salamat po. Mabuhay ang kabataang Pilipino, mabuhay ang Knights of Columbus, at higit sa lahat, mabuhay ang Pilipinas.